you sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. He breaks the power of cancelled sin, he sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken hearts rejoice, the humble poor believe. To Him, ye nations own, your God, ye fallen race. Lord, can be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. Glory to God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church and earth and heaven. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat dahil naririto ka ngayon sa mga oras na ito. At dalangin ko na all is well kung nasan man kayo ngayon. So, para po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa panibagong araw, Panginoon, na binigay niyo sa amin panibagong kalakasan na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa buong magdamag na kami ay inyong pinagpahinga at inyong iningatan. Maraming salamat po sa aming pamilya, kaibigan, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na sa pagbubulay-bulay na ito ay muli po kaming may matutunan sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Ang ating context for today ay matatagpuan sa Psalms chapter 104 verses 24 to 35 na ganito po ang sinasabi. How many are your works, Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. There is the sea, vast and spacious, teeming with creatures beyond number, living things both large and small. There are the ships go to and fro, and Leviathan, which you formed to frolic there. All creatures look to you to give them their food at the proper time when you give it to them. They gather it up when you open your hand. They are satisfied with good things when you hide your face. They are terrified. When you take away their breath, they die and return to the dust. When you send your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. May the Lord of
May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works, he who looks at the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. I will sing to the Lord of my life. I will sing praise to my God as long as I live. May my meditation to be pleasing to him as I rejoice in the Lord. Let all sinners vanish from the face of the earth. Let the wicked disappear forever. Let all that I am praise the Lord. Praise the Lord. So, ayan po yung pagkakabasa ng ating context for today. And makikita po natin sa text na meron po tayong 5 na lesson na pwede nating makuha dito, no? Una is gratitude for creation. Ayun, ang sabi po dito, recognize and appreciate the beauty and wonder of the natural world, acknowledging that it all comes from God's creative power. So, hindi naman na po bago sa atin yung 7 days, 'di ba? Kung paanong ginawa ng Lord yung sanlibutan. And from there, makikita po natin yung God's creative power, kung paano niya ginawa yung sanlibutan, and also sa ngayon na kung paano nagko-coexist yung ecosystem, 'di ba? Sobrang nakaka-amaze, and minsan kailangan din natin mag-pause kung ano man yung ginagawa natin and take time lang, no, to be grateful sa kung ano yung nakikita natin. Kasi kung iisipin, kahit ang mga scientists, no, ma-amaze kung paanong yung pollen is nalalaglag sa mga flowers, and then kinukuha, or minsan kinukuha ng bees, and then sila yung kalat ng mga pollens. Kaya minsan may mga puno na hindi naman natin tinatanim pero bigla na lang tutubo dyan, and so on, 'di ba? Kung paanong nagiging mataba yung lupa, kung paanong umuulan tuwing kailangan ng mga magsasaka ng ulan, 'di ba? It is God who made it all, no? Second po ay dependence on God. Understand that all creatures, including humans, rely on God for sustenance and life. It fosters humility and trust in God's providence. So, bakit kailangan daw natin minsan mag-dependence kay God, no? Na kahit minsan iniisip natin na gawa natin to, or tayo yung gumawa nito para sige, example lang po ay yung life natin, no? Na kahit anong pag-iingat natin, kahit ano yung pagiging healthy living natin, no? Yes, may credits na iniingatan natin yung health natin, pero minsan kailangan din nating i-remind yung sarili natin na it is God's decision kung hanggang kailan na lang tayo. Kasi sinabi din po dun sa sa verse 29, no? But if you turn away from them, they panic. When you take away their breath, they die and turn again to dust. So, it is God's decision kung kailan ka babalik sa Kanya, no? Kaya, mabuti din po na minsan, there's a humility in us na iniisip natin na hindi lang tayo to. Na hindi lang tayo, kung ano man yung mga meron tayo ngayon, ay hindi lang dahil sa sarili nating pagpapagal, kundi God's decision na ibigay sa atin ito. And katulad din sa environment natin ngayon, no? Meron tayo niyan because of God's creative power nga. And not just rely on ourselves, no? Kundi mag-depend din tayo kay God paminsan-minsan, no? I mean always. Next is stewardship. Embrace our responsibility to care for and to preserve the earth and its resources, understanding that they are entrusted to us by God, no? Parang bata pa lang po nasasabi na sa atin na ang environment ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ganyan-ganyan, and so on, no? Dito makikita yung stewardship natin bilang tao, and minsan kahit sa mga simpleng bagay nakakalimutan natin na we are steward of God, no? Na kung minsan kung saan tayo nagtatapon ng basura, ganyan, and minsan hindi natin napapangalagaan yung kalikasan, no? May mga bagay tayong nagagawa na ikasisira nito, no? Lalo na sa mga ozone layer, ganyan, yung mga paggamit ng mga chemicals and
so on, no? Minsan, let's be responsible and check natin kung ano yung mga pwede natin gawin to lessen these things kung hindi natin siya maiiwasan, no? And as much as possible, iwasan yung pagkakalat everywhere, no? Next is praise and worship. Ayan, engage in joyful worship and praise, celebrating God's greatness and sovereignty over all creation. So, ito po, itong makikita natin dito sa Psalm, na parang praise and worship siya through the Lord dahil sa mga kabutihan niya and sa mga ginawa ng Lord, no, sa sanlibutan. And tayo sa ngayon ay sinasabihan din na patuloy na mag-praise and worship, no, para mapakita natin yung gratitude natin for this creation. And ayun, para din ma-depend natin, palagi natin mapakita yung dependence natin kay God, no. And when we praise and worship, there's a humility palagi. Ayun. So lastly, renewed spirituality. Reflect on the nature of life and seasons as a metaphor for spiritual renewal and regeneration. So, ayun, minsan daw magkaroon tayo ng connection sa ating nature. Hindi naman sinasabi na pumunta tayo sa bundok or pumunta tayo sa kagubatan or anything, no? Pwede naman to kahit saan tayo, kung simple naglalakad lang tayo pa uwi or sa umaga nagwawalis tayo or anything, 'di ba? Minsan magkakaroon ka rin talaga ng renewal ng spirituality, lalo na kung na nire-reconnect mo yung sarili mo sa environment. And minsan ako, favorite seat ko yung malapit sa bintana. Kasi minsan gustong-gusto ko nakakakita ng mga puno, ganyan. And as you can see po, no, favorite color ko ang green. Makikita naman po sa pader namin. Ayan. Minsan kahit hindi ako green thumb or anything, no, pero nagkakaroon ako ng depth inside me every time na nakakakita ako ng puno and everything. Parang refreshing, and alam niyo po yun, parang nakaka-regenerate ng mind. So, maybe ayun din po yung sinasabi sa atin na kung minsan post lang, magkaroon tayo ng time to post and appreciate these things, no? Ito po yung pinaka soul message ng context natin na yun, na celebrate the majesty of creation and the provision of God, no? Na itong mga bagay na to, hindi lang to binigay ng Lord for us to ingatan. Pero ito din po kasi yung minsan nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan. So, ayun yung dahilan kung bakit kailangan din natin siya ingatan, no? Ganun po nag-e-exist yung ecosystem. Parang you give and then you take. And ganun kagaling si Lord para gawin tong sanlibutan ng ganun, no? Ayun po, maraming salamat po sa pakikinig. And I hope and pray po na may natutunan tayo ngayong umaga at patuloy po tayong ingatan ng Diyos, at maraming salamat po.